Magandang araw sa inyo guys. Today is may ibabahagi ako sa inyo na bagong gagawin ko. Gagawan ko ito ng video tutorial itong unit na ito guys. Matagal na ito dito guys na nakatambay, nakagrahe lang kasi wala pang budget ang may-ari. So kung titingnan nyo guys, ayan, sobrang dumi na niya. Ang unit na ito guys is Daihatsu multi-cab pickup type. FI ito guys, kaya sumakit ang ulo ng may-ari nito guys kasi nagluko yung FI system niya. Biglang namamatay kahit bagong takbo pa lang mga 1 kilometro ay namamatay na. So ito yung isi-share ko sa inyo guys. Tingnan na natin dito. Yan. I-convert ko ito guys sa karburador. So ayan guys, kung nakikita nyo, sobrang maalikabok na dahil nga sa almost 9 months na itong nakagarahe dito. Kung titingnan nyo, meron siyang coil pack. Ayan, nag-start na akong i-convert to guys, pero hindi natapos dahil nga walang budget yung may-ari. Nagawan ko na ng mounting papunta sa intake manifold. Ito yung kakabitan ng karburador. Ang ikakabit yung karburador dito guys is pang Suzuki multi-cab na 12 valve. So ayan guys, itong intake manifold na ito guys is plastic to. Plano ko sana na gumawa ng buong intake manifold na stainless. Ang problema lang guys is yung intake manifold nya is hindi siya naka-bolt, kundi naka plug in lang siya sa butas, tapos mayroong o-ring. Kaya ang ginawa ko guys, hindi ko na lang siya gagawan ng intake manifold. Instead, ito na lang yung ginawa ko. Dinugtungan ko na lang siya dito. Bumili ako ng stainless elbow, tapos dinugtong ko, tapos ito yung resulta. So ngayon guys is bibili muna ako ng karburador na yung karburador na kailangan ng i-repair para makamura naman ako guys. So kailangan ko munang bumiyahe para makabili ng karburador, and then yung fuel pump, tapos bibili rin ako ng ignition, anong tawag nito, distributor. Pasensya na guys, distributor pala yung tawag. Ang challenging lang nito guys is yun nga, coil pack siya, wala siyang distributor kasi individual yung coil niya bawat spark plug. Ang challenging nito guys is wait lang, is dito na part is wala siyang distributor. So napaka challenging nito guys kasi tatlo yung option ko. Pwede kong butasan dito, magmamounting ako para ilagay ang distributor ng F6A. Dito ko ilalagay ang distributor sa may timing belt. Kumbaga yung cover ng timing belt is bubutasan ko dito kasi ito yung ang pulley
ng camshaft. So dito ko ikakabit yung sa bolt mismo yung distributor, tapos bubutasan ko yung cover ng timing belt. Bali dito nakalagay dapat ang distributor. And then another option ko guys is pwede kong magpa machine shop dito guys sa pulley, crankshaft pulley. Tapos CDI ng motor ang ilalagay ko. Tatlong CDI ng motor. So tatlong option ang pagpipilian ko guys. Sana suportahan nyo ang channel ko kasi gagawan ko ito ng part 1, part 2 at saka part 3. Kaya abangan nyo guys kung ano ang result ng ating conversion ng multicab na ito guys. Tapos ipa-final test ko din guys pag natapos na kung ano ba ang kanyang fuel consumption. So yun lang guys. Dito ako namimili guys kapag nangangailangan ako ng parts ng multicab. Bibilhin ko dito is carburetor. Nakikita nyo dun, nakatambak lang yung
ang mga parts ng multi-cab na hindi na ginagamit. Maganda, kumpleto pa ang mga blower para sa aircon. Magandang araw sa inyo guys. Pagpasensyahan nyo na hindi ko nasama sa video yung transaction namin sa may-ari nitong carburetor na ito. Ang halaga lang nitong carburetor na ito guys is 3,000, 1,000 bawat isa, pero natawaran ko ng hanggang 2,500 guys. So itong tatlo na ito is 2,500, pero puro ito sira na carburetor. Kasi pag pumupunta ako doon sa shop na yon, yung bibilhin ko lang guys is yung mga pinagpalitan nila na carburetor. Pero ang nangyari guys, wala doon yung may-ari ng shop na yon. Umalis kasi may binibiling parts. Buti na lang, mayroon silang regular customer na nagpaayos din doon. And then meron siyang mga carburetor na na-stock sa kanilang bahay kasi nagpalit siya ng bago doon sa shop na pinuntahan ko. So yung carburetor niya, ito guys, is ito yung binili ko sa halagang 2,500. Pero kung titingnan nyo guys, hindi na siya talaga pwedeng ikabit diretso. Dapat i-recondition muna natin ito. Magre-recondition ako ng isa nito guys para doon sa gagawin kong conversion sa na Daihatsu na FI. Kung titingnan nyo guys, tinanggal na nila itong choke plate, pati din dito. Ito yung isa, tanggal na ito. Ang kagandahan nito guys is lahat ng carburetor na ito is needle type. Kung titingnan nyo sa ilalim, yan, may nakikita kayong needle. Yan. Kahit yung isa, yung ito guys, may nakikita rin kayong needle dyan. So ayan, ito yung isa. Ayan, may needle yan sa ilalim. So lahat ng carburetor na ito guys is needle type. So yan yung magandang klase na carburetor, kahit sabihin natin brand new na carburetor, basta yung piliin nyo guys is yung ganito, yung needle type.